Lawang, sa ika, libing pit ng susunod na buwan. Susubok ulit ako ng ibang gamot. Oo. Mahal na doktor, huwag kang mag-alala. Sa susunod, siguradong masisiyahan ka. Huwag mong pahirapan ang tao hanggang mamatay. Kung mamatay ang tao, hindi na ako magbabayad. Huwag kang mag-alala. Maayos ko siyang inaalagaan. Tiyak na hindi siya mamamatay. Itong baliw na babae ay ginagamit bilang taga-subok ng gamot at kumikita pa ng ginto. Hindi sayang ang pagtanggap ko sa kanya. Kailangan kong iligtas si nanay. Kada araw pagkatapos ng gamutan, ang kapitan ng baryo ay pumupunta sa bayan para bumili ng alak. Umaalis siya ng kalahating araw. Sa ilalim ng kama sa kanyang silid, may nakatagong, nakakandadong compartment. Tiyak na naroon ang ebidensya ng ginawa niya sa aking ina. Hayop! Ito ang perang pinagpalit niya sa aking ina. Sejing Yuan? Ito ang pangalan ng aking ama. Para kay Kapitan Tio, ako ay na-promote bilang general ng Hilaga. Nakatalaga sa Liangzhou. Hindi lang buhay si Itay, naging general pa ng Hilaga. Mahal kong pamangkin na si Jing Yuan. Ang asawa mo ay parang bulaklak sa tubig. Narinig ko na napakalamig sa hangganan. Kaya sumama siya sa ibang lalaki at tumakas kasama ang pera. Kahit ang sarili niyang anak na babae ay iniwan niya ng walang awa. Buti na lang at ako, itong matandang may mabuting puso, ang nag-alaga sa iyong anak hanggang sa paglaki. Hayop! Pinahirapan mo si nanay hanggang hindi na siya magmukhang tao. At naglakas loob ka pang sumulat para siraan siya. Kaya pala kahit naging general ng Hilaga si Itay, hindi na siya bumalik para sa atin. Ang jade na simbolo ng pag-ibig ni na Itay at nanay, kinuha niya ito. Nanay, umalis na tayo. Hahanapin natin si Itay. Hindi siya patay. Nasa kabisera siya bilang general ng Hilaga. Mahal kong asawang si Jing Yuan. Si She Jing Yuan, ang iyong asawa. Hanapin siya. At wala nang maglalakas loob na mang-api kay nanay. Nanay, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Hihilain kita pataas. Nanay, huwag kang umiyak. Kung marinig ng iba, hindi na tayo makakaalis. Mga kababayan, nakita nyo na ba? Pinatuloy ko sila ng may mabuting loob. Hindi lang pera ang ninakaw ng babaeng ito. Gusto pa niyang kunin ang baliw niyang nanay sa hating gabi. Ito ay papatay sa kanya. Kapitan Wang, ang mabuting tao ng ating baryo karaniwan, ang babaeng ito, inaalagaan niya na parang sariling anak, ang walang utang na loob na batang ito. Siya ay masama talaga. Niloloko niya kayo sa lahat ng oras. Siya ang nagpabaliw sa nanay ko. Hayop siya. Diyos ko, makinig kayo. Ito ba ang sinasabi ng tao? Nagtiis ako. Inalagaan silang dalawa. Binabaliktad niya ako. Italin niyo siya. Dalhin at ikulong. Babaeng walang hiya. Saan ka patatakbo? Sumunod ka na lang sa akin. Papayagan pa kitang mabuhay. Panaginip mo yan. Buhay ang tatay ko. Siya ngayon ay general ng Hilagang Hangganan. Ikaw ang humarang sa sulat niya. At sinabi mo pang tumakas ang nanay ko. Dadalhin ko ang nanay ko sa kabisera para hanapin ang tatay ko. Hinalungkat mo ang aking taguan. Mamatay ka na. Huwag gumalaw. May 3 sugat ka sa balat. Nalinsad ang kaliwang balikat mo. Pinaayos ko lang kanina. Sino ka? Nasaan ako? Apelyido ko ay Gu. Ito ang aking barkong pangkalakal. Nahulog ka sa ilalim ng talon. Nakita ng mga tauhan ko at inahon ka. Maraming salamat. Huwag mo na akong pasalamatan. Nakaligtas ka na. Ano ang susunod mong gagawin? Ginoo, nagwala na naman ang hayop na iyon. Binangga ang hawla at naibalik ko. Isang barandilya. Kung magpapatuloy ito, masisira ang buong barko. Muli na naman. Ano iyon? Isang babaeng tigre. Binili ko sa mga ngaso noong isang araw. Balak kong dalhin sa kabisera, ngunit nang sumakay ito sa barko, hindi na ito tumigil. Hindi kumakain, umiinom,
at sumusunggab sa tao, mahigit 20 tao sa barko. Walang nangahas lumapit. Nag-alok ako ng 50 pirasong pilak para sa sinumang magpapaamo nito. Ngunit hanggang ngayon, walang tumanggap. Yung mga bariles at kahon. Ano ang laman? Ang mga kahon na iyon. Mga balat para sa mga ngalakal sa kabisera. Bigyan mo ako ng martilyo. Ano ang gagawin mo? Paamuin ang tigre. 50 piraso. Kukunin ko. Hindi pa nga gumaling ang braso mo. Gusto mo bang masira ang barko mo? Bigyan mo siya ng martilyo. Ano ang ginagawa mo? Ang mga gamit na iyon ay akin. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Ginoo, nagkamali ako. Ang mga ngaso na iyon, binayaran lang niya ang babaeng tigre. Hindi niya isinama ang mga anak. Naisip ko lang, Naisip kong itago at ibenta ng palihim. Ginoo, maawa ka po. Anong okasyon ang ipinagdiriwang sa lungsod? Hindi mo alam iyon? Ngayon, si General Xie Jingyuan ng Hilaga. Papakasalan si Prinsesa Yong'an. Malaking araw. Sino ang sinabi mo? Si General ng Hilaga, Xie Jingyuan. Ang kanyang pakakasalan ay ang kasalukuyang prinsesa, si Yong'an. Papakasalan ng prinsesa? Si Itay ay magpapakasal sa prinsesa. Ano naman ang nangyari sa nanay ko? Itay, Sinong babaeng baliw ito? Humahadlang sa prosesyon ng kasal ni General. Sa masayang araw, sumugod at nagwala. Sagot ng prinsesa, isang babaeng probinsyana. Nagpapanggap na kamag-anak. Nagpapanggap sa harap ko. Putulin ang dila. Sino ka? tingnan mo ito. Jingyuan, Mingyuan, hindi mo ba kinikilala ang Jade ng pag-ibig na ito? Jade ng pag-ibig? Hindi ba ngayon ikakasal ang general sa prinsesa? Tinatawag siyang Itay ng babaeng ito. Malaki ang gulo nito. Ano pang hinihintay ninyo? Itong babaeng nagsasabi ng walang katotohanan. Patayin siya para sa akin. Sandali, lahat umatras. Sino ka ba talaga? Ako, si Nanxing. Anak ni Xiao Mingyuan. Pero sa sulat ng kapitan, tumakas siya kasama ang ibang lalaki. Sa kaliwang balikat ng aking ina, may pulang birthmark na siyam na talulot. Ikaw ang asawa niya. Dapat, alam mo iyon. Si Xiao Mingyuan ay mayroon nga. Siyam na talulot na birthmark ang iyong ina. Hindi siya tumakas kasama ang ibang lalaki. Hindi siya tumakas. Akala niya patay ka. Nabaliw siya sa dalamhati. Sa loob ng maraming taon, tuwing gabi, yakap niya ako. At tinatawag ang iyong pangalan. Nanxing, ikaw talaga. Pumunta ka at iligtas si nanay. Pakiusap po, pinahihirapan siya ni Kapitan Wang. General, sa araw ng kasal, kilalanin ng kamag-anak sa kalye. Akala mo ba patay na ako? Kamahalang prinsesa, ako ay may kasalanan. Siyempre may kasalanan ka. Ako, isang mahalagang prinsesa. Ginawa mo akong tawanan ng buong lungsod. Karapat-dapat akong mamatay. Kung si Yuan ay nagdurusa pa. Kung hindi ko siya tutulungan, mas masahol pa ako sa hayop. Nakikiusap ako sa prinsesa. Payagan akong umuwi at alamin ang totoo tungkol sa kasal. Pagbalik ko, maaari mo akong pahirapan. Ang general ay tapat at may pagmamahal. Kung pipigilan ko, mukha akong isang babae na hindi marunong umunawa. Salamat prinsesa sa pagpayag. Sige, dalhin ang iyong asawa pabalik sa lungsod. Ay isang malaking kasiyahan. Magpapadala ako ng 2 tanod na sasama sa iyo para may kasama kayo sa daan. Ang batang ito. Simula ngayon, magiging anak-anakan ko na siya. Ako. Siguradong aalagaan ko siya ng mabuti. Nanxing, ang nanay mo kamusta na siya? Sabi ng mga taga-nayon, si Kapitan Wang ay isang napakabuting tao. Pero hindi nila nakita ang ginagawa ni Kapitan Wang sa likod kung paano niya pinahirapan ang aking ina. Tuwing inkip ng buwan, sinasabi niya na magpapatingin sa manggagamot ng mga espiritu para gamutin ang pagkabaliw ng aking ina. Pinapabigkis niya ang mga kamay ng aking ina at dalhin sa kanyang silid. Nagsabit ng pulang parol sa pintuan. Bawal lumapit ang sinuman. Akala ko ay tinutulungan niya ang aking ina. Paulit-ulit ko siyang inaalo, nanay. Kung susunod ka ay gagaling ka. Hanggang sa kalaunan ay nalaman ko, hindi iyon paggamot. Iyon ay... Tama na matandang kapitan ako, ang prinsipe, ay pupunit-punitin siya. General, narating na natin ang nayon ng Wang. Ay nako, buti naman at bumalik ka na. Ako, ang iyong tiyuhin, araw-araw akong naghihintay sa iyo. Huwag kang magpanggap, General. Sa sulat mo, sinabi mo na siya naglayas kasama ng iba. Sino ito? May dahilan ako, kamahalan. Yung pagkabaliw niya ay malala. Nanay, hubarin mo ang damit. Tingnan ko ang likod mo. General, pakinggan mo ang aking paliwanag. Paliwanag?
Magpaliwanag ka sa impyerno. Bitawan mo ako. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Ako ang nagkupkop sa prinsesa. Ako ang nagbigay sa inyo ng pagkain at inumin. Takpan ninyo ang bibig niya. Kapitan Wang, akala mo tapos na ito? Ang utang mo sa aking ina, sisimulan pa lang bayaran. Jing Yuan Huwag kang maniwala kay Nanxing. Ang babaeng ito ay nagsasabi ng kasinungalingan. Si Ming Yuan ay malubha ang pagkabaliw para gamutin ang pagkabaliw ni Ming Yuan. Ipinagbili ko pati ang bahay ng mga ninuno. Ito. Huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan, kamahalan. Nakita mo rin ang sugat sa likod ni nanay. Iyon ay dahil nakipagsabwatan siya sa manggagamot ng mga espiritu tinutusok para subukan ang lason. Kapag nagkabaliw si Ming Yuan, sumasagi siya sa pader. Kung hindi ko siya ikinulong, matagal na siyang patay. Kung gusto ko siyang saktan, bakit ko pa siya inalagaan ng 10 taon? General, inosente ako. Sa buong lugar, sino ang hindi nakakaalam na si Kapitan Wang ay mabuting tao? Nakahanap ka ng mayaman, hindi dapat kalimutan ang pinanggalingan. General, Mabuting tao. Ipinagbili niya ang aking ina sa iba, parang hayop na ginagamit sa pagsubok ng gamot. Lalong nagiging malala ang sinasabi mo. Mga kababayan, nakita ninyo si Kapitan Wang na nagdala ng manggagamot para sa iyong ina. Manggagamot ba iyon? Iyon ay, Tama na. Nansheng, kung sasabihin mong magnanakaw, kailangan ng ebidensya. Sabi mo, ginawa ni Kapitan si Ming Yuan bilang eksperimento. Nasaan ang ebidensya? mas gusto mong maniwala sa kanila kaysa sa akin? Ako, ang prinsipe, ay naniniwala lamang sa ebidensya. Kung walang ebidensya, iyon ay maling paratang. tama, maglabas ng ebidensya. Ilabas mo ang ebidensya. Kung hindi ka makapaglabas ng ebidensya ngayon, pupunta ako sa hukuman at idemanda kita para sa maling paratang. Dumating ang mahistrado, umalis kayo. Mga walang pakialam. Matandang Wang Sa umagang ito, bakit ang ingay sa bakuran mo? Hindi ko pamilyar ang lalaking ito. Kaninong pamilya ito? Sumagot sa alkalde, ito ang asawa ng babaeng sira ang ulo, Xie Jingyuan. Hindi ba sabi nila patay na siya sa labas? Oo nga. Ilang taon na walang balita. Si Jing Yuan pala. Ang hindi namamatay sa malaking sakuna ay may biyaya. Ngayong bumalik ka, kailangan mong pasalamatan si Wang Shu. Kung hindi siya ang nag-alaga sa mga nakaraang taon, itong baliw mong asawa siguradong patay na sa kalsada ang mag-ina. Sun Xianling, huwag ka dyan magpakamabait. Lapastangan! Paano mo magawang siraan ang isang opisyal ng korte? Noong 15 araw ng nakaraang buwan, ang demonyong doktor ay nasa silid ng aking ina. Tumagal ng 3 oras. Pag-alis, binigyan niya si Kapitan Wang ng gintong bar at nagdala ng isang mangkok ng itim na dugo. Bata ka pa, puro kasinungalingan. Ako ay nag-acupuncture para mag-detoxify. Mag-detox? Iyon ay gamot para sa iyong masamang sugat. Kaya mo bang harapin ang buong nayon? Hilahin pababa ang iyong mataas na kwelyo para makita ng lahat? Nagsisinungaling ka. Diyos ko, kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, isang batang babae paano malalaman? Totoo ba ang sinabi ni Xinangxing? Hindi mo ba sinasabing pinagbibintangan kita? Kaya mo bang sa harap ng buong nayon, hubarin ang damit mo? Puro kalokohan. Eddie, hubarin mo ang sinturon para makita ng lahat. Ikaw ba ang maghuhubad? O ako na ang maghuhubad para sa iyo? Rebelde! Rebelde! Ang mga mapanghimagsik. Nasaan ang mga guwardiya? Patay na ba lahat? Itong batang sinungaling, hawakan ninyo siya. Patayin siya ng pambubugbog. Sinong mangahas na galawin ang anak ko? Sino ka ba? Anong karapatan mo para makialam sa akin, sa aking mga gawain? Sasamahan kita sa kulungan. General ng Hilagang Pagtatanggol, Xie Jingyuan. Maawa ka, General. Ako ay bulag at hindi nakakilala. Hindi ko alam na sila pala ang iyong pamilya. Kung gayon, inaamin mo? Oo, inaamin ko. Inaamin ko lahat. Lahat ay si Kapitan Wang at ang demonyong doktor ang pumilit sa akin. Siya ang nagsabing namatay ka sa labanan. Ang babaeng ito sayang lang ang pagkain kong iiwan. Mas mabuti pang gamitin para subukan ng gamot at magpalit ng ginto. Nagkamali ako ng isang sandali. Nalinlang ako niya. Halimaw! Huwag na matandang aso! Mas masahol ka pa sa hayop! Tayo ay sumasang-ayon pa sa iyo? Nagbebenta ka ng tao? Mamatay ka ng malupit! Minamahal kong pamangkin, makinig ka sa paliwanag ng tiyo mo. Ang tiyo ay para din sa ating pamilya. Noong umalis ka noon, wala nang balita, walang makain ng pamilya, wala akong magawa, pamangkin, Wala kang magawa? Kaya mo ibenta ang asawa ko parang hayop? hindi naman. Jingyuan, nakalimutan mo na ba? Noong araw, ikaw mismo ang nagsabi na. Mga tao,
Dalhin siya sa kusina ng kahoy, bantayan ng mahigpit. Bukas ng umaga, ako mismo ang magdadala sa kanya sa korte para litisin sa harap ng lahat. Jing Yuan, ako ang tiyo mo. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Mula nang ibigay mo ang aking asawa sa ibang tao para gawing gamot na ina, tayong dalawa wala ng relasyon. Ano ang hayaan akong? Ano ang gusto niyang sabihin kanina? Bakit si tatay? Ayaw siyang patapusin. Ano yan? Inutusan ako ng tatay ko na magdagdag ng panggatong. Huwag hayaang malamigan ng tao. Bukas may pagdinig pa. Nene, ano ang ginagawa mo rito? Para pagtawanan ako. Sa araw, yung sinabi mo na hindi mo natapos. Ano ang ibig sabihin? Noong mga panahon ng tatay ko, Ikaw at ang nanay mo, hindi na kayo makakaahon sa buong buhay ninyo. Ano ang gagawin mo? Ako ang kapitan ng barangay. Kung papatayin mo ako, mapaparusahan ka ng Diyos. kapag ikaw ay namatay, sakalang tunay na makakalaya ang nanay ko. Ah! May namatay! Kapitan Wang. Namatay sa basurahan. Sino ang nagbantay sa silid ng panggatong kagabi? Patawad, General. Ako po kagabi. Nakaidlip. Pagkagising ko, wala na ang tao. Patawad, dapat akong mamatay. Ang kakaiba ng pagkamatay. Sino ang pumatay? Ang mga ganyang nagbebenta ng babae, hayop, punong-puno ng kasalanan sa dugo. Namatay sa drum ng basura, parusa. Pero, General, tingnan niyo ang marka sa leeg. Ano? Ipagtatanggol mo ba itong nagbebenta ng babae na hayop na matanda? Ilabas ang bangkay, itapon sa tambakan. Huwag matakot, alam ng tatay na ikaw ang gumawa. Hindi ka sinisisi ng tatay. Mula ngayon, nandito ang tatay. Walang makakabastos sa'yo at sa nanay mo. Tao po, sila lahat ay hulihin. General, mahusay ang iyong katarungan. Kami ay nabulag ng kasakiman. Nagkamali kami kay Shi Nanxing. Siya nang Xing, anak. Si tita ang nagkamali. Dati, madaldal si tita. Ngayon, humihingi ako ng tawad. Bumalik na ako. Mula ngayon, hindi na may magtatangkang mangapi sa'yo. Jing Yuan. Asawa. Umuwi na. Nanxing. Medyo sira-sira ang bakuran na ito. Pasensya na sa inyo ng nanay mo. Ang prinsesa ay isang maharlikang bulaklak. Siya ay may matinding init ng ulo. Kailangan ko siyang pabagalin ng dahan-dahan. Huwag kang mag-alala. Kapag matatag na ako sa korte, walang alinlangan na babalikan ko kayo at dadalhin kayo sa pangunahing bahay. Ang iyong mga iniisip, naiintindihan ko, Nanxing. General, isang apurahang mensahe mula sa hangganan. Ang mga barbaro ay nagtipo ng 100,000 hukbo. Sinalakay nila ang hangganan sa gabi. Ang frontline ay nasa panganib. Sa lahat ng oras, ngayon pa. Sa panahon ng pambansang krisis, ang mga balita ng digmaan ay nag-aapoy. Kailangan kong umalis agad para sa labanan. Isara mo ng maayos ang pinto ng bakuran. Alagaan mo ang iyong ina. Hintayin mo akong bumalik na matagumpay. Tatay, hindi ka maaaring umalis. Kapag umalis ka, kung dumating ang prinsesa at magdulot ng gulo, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nag-iwan ako ng mga personal na guwardiya sa mansyon. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman. Aalis lang ako at babalik agad. Pagdating lang namin sa kabisera, dumating ang balita ng digmaan. 100,000 hukbo ang sumalakay sa hangganan. Paano naging ganito kasabay? Ano ang gusto mong gawin? Umalis lang ang tatay ko. Ang tatay mo? Akala mo ba si Shi Jingyuan ay isang bagay na mahalaga? Kung wala ako sa harap ng Dowager Empress upang humingi ng pabor para sa kanya, kumakain pa rin siya ng buhangin sa hangganan? Ang kanyang balat bilang general, ibinigay ko iyon sa kanya. Isang bagay na umakyat mula sa probinsya. Karapat-dapat ba siyang pumasok sa mansyon ng general? Hindi ka pa ba sapat na pinahirapan sa probinsya? Ngayon pumunta ka sa kabisera upang agawin ang aking asawa. Huwag mo akong patulan. Hindi nagniningning ang pulang parol. Hindi ako maliligo. Hindi ako susubok ng lason. Huwag mong papasukin ang mga makamandag na insekto. Pakinggan mo siya. Kahit baliw, hindi niya nakalimutan ang mga patakaran. Si Xie Jingyuan ay may ganyang babae. Pinahirapan hanggang hindi na siya tao. At hindi na multo. Itinuring niyang kayamanan.
Tawagin ang mga tao. Kumuha ng tubig. Gisingin ang babaeng ito. Malamig, napakalamig. Yaya Liu, nakikita ko ang lahat ng sugat na ito. Nasusuka ako. Paano nakapasok ang baliw na probinsyana na ito? Sa mansyon ng general? Tulungan ko ang prinsesa. Nalinisin ang kanyang mukha. Baliw ka! Patayin ang apoy! Tulong! May apoy! Ang mansyon ng general ay nasusunog. Takpan mo ang bibig niya. Patayin agad ang apoy. Bilisan! Ang mansyon ng general ay nasusunog. Sumagip ng apoy. Prinsesa, dumating ang patrol ng lungsod. Kung makita kanila dito, pinahihirapan ang unang asawa ng prinsipe. Masisira ang reputasyon ng maharlikang pamilya. Ikaw na maliit na taksil, nagplano ka laban sa akin. Hintayin mo ako. Aalis na tayo. Pagkalipas ng 3 araw, magkakaroon ako ng piging ng plum blossoms. Lahat ng mga prinsesa at maharlikang babae sa buong lungsod ay darating. Sa oras na iyon, papasukin mo ang iyong ina na suot ang damit na ito sa harap ng bulwagan upang mag-alay ng alak sa lahat ng mga marangal na babae bilang pasasalamat. Kung hindi niya ito isusuot, ipapako ko ang pintuan ng gilid na patio ng mahigpit. Gusto mong lahat ng tao sa lungsod ay tumawa sa aking ina, Yong-an, nananaginip ka. Nangking, dapat mong tandaan, ang isang tunay na mahusay na mananahi ay hindi nagpili ng tela. Kahit na ang mga itinapon na basurang tela ng iba ay makakagawa ng pinakamagandang damit sa mundo. Ina, panoorin niyo po ako. Gamit ang mga basurang ito, mapapahanga ko rin ang lahat para sa inyo. Ang kamahalan ng prinsesa ngayon ay talagang nalalampasan ang matingkad na pulang plum blossoms na parang mamasa-masa. Sa ating lungsod, sino ba ang hindi nakakaalam na ang prinsesa ay may taglay na kagandahang walang kapantay? Totoo naman, hindi ba? Sa buong mundo, ang tanging karapat-dapat sa salitang napakaganda ay marahil ang prinsesa lamang. Kahit ang kanyang mga mata at kilay ay nakakaakit ng tingin ng lahat. Mga ginang, labis kayong nagpapuri. Ngayon, inanyayahan ko kayo, hindi lamang upang mamasyal sa plum blossoms, kundi gusto ko rin na makakita kayo ng isang masayang palabas. Sa palasyo ng prinsesa, anong bagong masayang palabas? Mayroon akong isang panauhing mula sa probinsya. Ang kanyang pag-uugaling baliw ay sikat daw sa kanilang nayon, kahit na nalason at nasira ang kanyang katawan. Kapag nagkakagulo, ay may ibang kakaibang alindog. Ako ay mabait, hindi ko siya pinalayas. Ngayon, espesyal ko siyang pinatawag upang mag-alay ng alak sa inyong lahat bilang libangan. Ang ganitong uri ng alipin ay hindi karapat-dapat na dumihan ng ating mga mata. Umayo kayo, dalhin ninyo ang babaeng iyon sa akin at ilabas siya. Hayaan ninyong makita ng mga ginang ang kanyang tunay na anyo. Ito ay isang babaeng taga-bukid. Ang kanyang tindig at aura, ang kanyang mukha. Kung sasabihin na siya ay mula sa palasyo, maniniwala akong siya ang reyna. Tingnan mo ang suot ng prinsesa. Kung ikukumpara sa kanya, napakabulgar at walang klase. Matapang na alipin! Nakita mo ako at ang mga ginang? Bakit hindi ka lumuhod? Ang aking ina ay ang general ng Hilaga, ang kanyang legal na asawa na pinakasalan sa seremonya. Ayon sa batas ng dali, ang unang asawa ay hindi kailangang dumapa sa pangalawang asawa. Hindi kailangang lumuhod. Pangalawang asawa? Siya, karapat-dapat? Mga ginang, sabihin ninyo, ang babaeng ito na walang hiya? Dapat ba siyang lumuhod? Dama ang prinsesa. Isang bastos na babaeng taga-bukid. Kahit magbihis ng maganda, sa loob, siya ay mababa. Dahil siya ay narito upang mag-aliw. Bakit siya nakatayo lang? Paano kung ganito? Tumugtog ka ng isang kanta para sa amin. Kung hindi ka makagawa ng tunog, lumuhod ka ng maayos. At gumawa ng 100 pagyuko sa prinsesa. Masyado kayong nang-aapi. Ang aking ina ay may sakit. Hindi talaga marunong. Ang paraan ng pagtugtog, ang damdamin.
Ang aking lolo ay isang musikero ng palasyo. Sinabi niya na ang kantang ito ay nawala na matagal na. Tama na. Tumigil ka para sa akin. Salamangka. Ito ay salamangka. Ikaw, alipin! Naglakas loob kang gumamit ng salamangka para lokohin ang mga tao. Ihanda ang karwahe. Kailangan kong pumunta sa palasyo. Kailangan kong makita ang mahal na ina. Mahal na ina, dapat mo akong tulungan, ina. Ang dinala ni Shi Jingyuan, ang baliw na babaeng taga-bukid, ay hindi talaga mabuti. Ngayon, sa piging ng Plum Blossom, sa harap ng lahat ng maharlika ng kabisera, tumugtog siya ng mga malaswang kanta. Gusto niyang akitin ng mga makapangyarihan sa korte. Siraan ang reputasyon ng aming maharlikang pamilya. Pinagalitan ko siya. Ang kanyang anak na bastardo ay naglakas loob pa na sumagot. Sinasabi na siya ang unang asawa ng general. Lapastangan! Isang baliw na matandang babae mula sa probinsya ay naglakas loob na gumawa ng gulo sa kabisera. Si Xie Jingyuan ay bulag at dinala ang ganitong maruming bagay sa kabisera. Huwag kang magalit, mahal na ina. Ang prinsesa ay naapi. Hindi ito pwedeng tapusin ng ganito. Ipahayag ang aking utos. Utusan ng commander ng guard na magdala ng mga tao at pumunta sa mansyon ng general. Kunin ang walang hiyang alipin na iyon at arestuhin para sa akin. Utos ng Reyna Ina Sixie na si Xiaoming Yuan ay naglapastangan sa pamilya Itapon sa kanal ng Kastilyo. Iyan ang utos. Bakit kayo nakatayo dyan? Hilahin niyo ang babaeng iyan palabas para sa akin. Ilagay sa kulungan ng baboy. Bitawan niyo ang nanay ko. Mga magnanakaw kayo. Ang nanay ko ay asawa ng general ng Hilaga. Siya ang legal na asawa. Pinakasalan sa tamang seremonya. Sino ang may tapang na galawin siya? Legal na asawa. Sabi ng Reyna Ina na siya ay isang babaeng naglapastangan sa pamilya. Siya ay isang pokpok. Akala mo ba si Xie Jingyuan ay kayang protektahan kayo? Nasa hangganan siya ngayon. Sa pagbalik niya, ang mga buto ng mag-ina ay kakainin na ng mga pagong. Hawakan mo ito. Pagdating mo sa kabisera, kung nasa delikadong sitwasyon, ipakita mo ito. Gold na dragon plaque. Tulad ng personal na presensya ng emperador, opisyal ay yumuyukod sa emperador mabuhay ang emperador mabuhay ng 10,000 taon. Gold na dragon plaque? Siya pala ang kasalukuyang emperador. Imposible! Ang aking kapatid na emperador ay nag-i-inspeksyon ng palihim. Paano niya ibibigay ang gold dragon plaque sa isang probinsyana? Peke, naglakas loob siyang gumawa ng peking sagradong bagay, komandante. Bakit ka nakatayo dyan? Prinsesa, mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Ang plakang ito ay gawa sa meteorite na bakal na hinaluan ng purong ginto. Sa likod ay may selyo ng Great Li. Walang sinuman sa mundo ang kayang pekein ito. Ang plaka ay tulad ng presensya ng kanyang kamahalan. Lumuhod kayong lahat. Gagamitin mo ang aking kapatid para pumigil sa akin? Narito ang utos ng aking ina. Ang taong gustong patayin ng Reyna Ina, pinoprotektahan mo? Ang batas ng Great Li, ang kapangyarihan ng emperador ay kataas-taasan kahit gaano kalaki ang utos ng Reyna Ina. Hindi ito lalagpas sa selyo ng emperador. Ngayong nandito ang plakang ito, sino ang maglalakas loob na galawin ang maginang Xie? Isang hibla ng buhok. Ang espada ng opisyal na ito ay tatadtad ng walang awa. Xinangxing, akala mo ba ang isang plaka ay kayang protektahan kayo magpakailanman? Titingnan natin. Nene, sa kabila ng gintong medalya mo ngayon ay napigilan mo si Yong-an. Pero itinulak mo rin ang inyong mag-ina sa isang walang kaligtasang landas. Ang emperador ay nag-i-inspeksyon sa labas, wala siya sa kabisera. Ang gintong token na ito ay makakapigil lamang sa utos ng inang reyna. Ngunit hindi makakapigil sa inang reyna mismo. Bakit ba gusto talaga niyang patayin ang aking ina? Dahil lang ba nagulat si Yong-an ng kasinungalingan? Ang pagmamahal ng inang reyna kay Prinsesa Yong-an ay halos may sakit. Ngunit sa totoo lang, si Prinsesa Yong-an ay hindi tunay na anak ng inang reyna. Hindi tunay na anak? Si Yong-an ay isang kahalili lamang na kinuha mula sa angkan. Ang tunay na anak na babae ng inang reyna noong 10 taong gulang ay ninakaw mula sa palasyo. At hanggang ngayon ay hindi alam kung nasaan. Sa katawan ng tunay na anak ng inang reyna ay may isang napakatagong katangian. Sa kanyang kaliwang likod ay may isang pula na marka na hugis lotus. Markang lotus? Ibig bang sabihin ng aking ina ay ang nawawalang anak ng inang reyna? Nena, bakit ka? Wala po.
Punong komandante, dahil hindi kayang pigilan ng token ng inang Reyna, ano ang dapat kong gawin? Ang general ng Hilagang Hangganan na may malaking hukbo. Kung siya mismo ang humarap at pumrotekta sa iyo, kahit gustong patayin ka ng inang Reyna, kailangan niyang isaalang-alang ang mga kritiko sa palasyo. Sith, hahanapin ko ang aking ama. Punong komandante, ang aking ina ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. Kahit na mamatay ako, kailangan kong hanapin ang aking ama, ibalik siya rito. Malayo ang hangganan at ang daan ay nababalutan ng niebe. Sumakay ka dito. Maglakbay araw at gabi. Siguradong mabilis kang bumalik. Ang sitwasyon sa kabisera ay hindi ko kayang tiisin ng matagal. Hindi ako pwedeng matulog. Naghihintay sa akin ang aking ina. Sigurado akong maililigtas siya ni Itay. Nakarating na. Magtago ka rito. Huwag kang maingay. General, gaano pa ba tayo mananatili dito? Hindi naman dumating ang kalaban. Araw-araw ang mga kasamahan ay nag-aaksaya ng oras sa niebe. Hindi ito maganda. Ano? Peke pala ang emergency sa hangganan? Bakit ka nagmamadali? Wala pa raw balita ng pagkamatay ng mag-ina mula sa kabisera. Yung natangang babae, mas masama pa ang ugali niya kaysa baboy at aso. Pagkaalis ko pa lang, susunod siya, tiyak na ang mag-ina na iyon ay papatayin sa sobrang hirap. Kuya Zhao Wu, ikaw talaga ang may talino. Gamit ang prinsesa para pumatay. Ang galing ng plano. Kung siya ay buhay, siya ang pinakamalaking hadlang para sa akin. Noong mga nakaraang taon, kung hindi sa larangan ng digmaan, habang si Xie Jingyuan ay sugatan, sinaksak ko siya sa likod at pinatay. Wala tayong kayamanan at kapangyarihan ngayon. Kapag ang baliw na babae at ang babaeng iyon ay mamatay, papakasalan ko si Yong-an at magiging aasa ako sa prinsesa. Ang kaharian na ito maaga o huli ay magiging akin, Zhao Wu. Zhao Wu, kaya ang mamamatay tao na ito ay si Zhao Wu pala. Pinatay niya ang aking ama at ina. Ang malaking puot na ito ipaparamdam ko sa iyo ang walang hanggang pagdurusa. Sino ka? Narinig mo lahat. Xie Jingyuan, hayop ka! Ikaw ang pumatay sa aking ama. Ikaw ang nagtinda sa kanya para sa iyong kinabukasan. Dahil narinig mo na, huwag mo akong sisihin kung ako ay malupit. Ang taong ito ay isang assassin mula sa barbaro. Hulihin siya. Xie Jingyuan? Kung hindi ako mamamatay, tiyak na papatayin kita sa masakit na paraan. Manghagis ng palaso. Barilin siya. May tigre! May tigre! Takbo, bilis! Habulin. Habulin ninyo. Huwag siyang makabalik ng buhay sa kabisera. Huwag tumigil. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Pumutok ng palaso doon. Patayin muna ang hayop na iyan. Pumutok! Nanay ko. Ililigtas ko ang nanay ko. Humiga. Emperador. Mahal na emperador, iligtas po ninyo ang aking nanay. Bakit ko ililigtas ang isang walang ranggo na tao? Dahil kay Zhao Wu, siya ang kasalukuyang Xie Jingyuan. Ang kasalanan ay pagpapatay sa buong angkan, isang krimeng may parusang kamatayan. Niloloko niya ang emperador, nagbabalak ng pag-aalsa. Pinatay niya ang totoong Xie Jingyuan. Sa larangan ng digmaan, sinaksak niya si Xie Jingyuan sa likod. Inangkin niya ang kanyang anyo. Magpatuloy ka. Hindi siya lumaban. Ang sinasabing 200 hukbo na sumalakay, lahat ay bula ang ulat ng militar. Sinadya niyang umalis ng kabisera para lang gamitin ang prinsesa. Patayin ang aking nanay at ako. Sa probinsya, pinilit niya ang kanyang asawa na maging eksperimento sa gamot para makuha ang sweldo ng hukbo. Lason niya at binaliw ang nanay ko. Nilinlang niya ang prinsesa at nagpakasal. Emperador si Zhao Wu ay isang hayop na hayop. Walang ebidensya. Ang kailangan ko ay matibay na ebidensya. Bakit kita dapat paniwalaan? Emperador, pahiram ng papel at panulat.
Ito ang sa labas ng tolda ni Zhao Wu. Nakita kong lihim na mapa ng depensa. Ang hukbong ito ay nakapuwesto sa bundok Wonyu. Wala sa talaan ng Ministry ng Digmaan. Ito ang kanyang lihim na hukbo ng mga mandirigma. Bundok Vonyu. Inilagay niya ang kanyang lihim na hukbo sa ilalim mismo ng aking ilong. Ikaw, batang babae, may kakayahan ka pala. Ngunit hindi sapat iyan. Maaaring ipaliwanag ang lihim na hukbo bilang mga voluntaryo laban sa bandido. Ang kailangan ko ay matibay na ebidensya ng kanyang pagtataksil. Tiyak na ang ebidensya ay nasa mansyon ng general. Ang pinakamahalagang bagay ay karaniwang itinatago sa lihim na kompartimento ng aklatan. Basta makabalik ako ng buhay sa kabisera, tiyak na makukuha ko ito para sa emperador. Kung babalik ka ngayon, ay parang paglalakad sa bitag. Hindi ka hahayaan ni Yong-an. Ang mga mamamatay tao ni Zhao Wu ay hahadlang at papatay sa iyo sa daan. Kahit saan, hindi ako magdadalawang isip. Bakit ka nakatitiyak na tiyak kong ililigtas ang iyong ina? Dahil sa aking ina, ang birthmark sa likod niya. Dapat narinig ng emperador noon. Sinabi ko na, ang birthmark sa likod ng aking ina na lotus birthmark, diba? Pagkatapos noon, ibinigay ninyo sa akin ang gintong medalya. Hindi dahil sa kabutihan ng puso, kundi dahil kayo ay nakilala ang birthmark na iyon. Sinabi sa akin ng pinuno ng Imperial Guard ang nawawalang anak na babae ng Reyna Ina ay may kaparehong birthmark. Emperador, ang aking ina ba ay ang nawawalang prinsesa? Matalino ka. Ngunit minsan ang masyadong matalino ay hindi nabubuhay ng matagal. Tama ang hula mo. Sa pagkakataong ito, umalis ako sa kabisera ng nakadisguise, bukod sa lihim na pagsisiyasat sa kaso ng korupsyon sa sahod ng mga sundalo sa hangganan. Ang isa pang layunin ay ang alamin ang mga bakas ng pagkawala ng anak na babae ng Reyna Ina noong mga nakaraang taon. Ang birthmark sa likod ng iyong ina. Kailangan ko ng tiyak na ebidensya. Basta't maprotektahan ang aking ina, hindi ako natatakot mamatay. Isang tunay na katapatan at pagmamahal sa magulang. Ang aking ina ay marunong kumanta ng isang kakaibang oyayi at tumugtog ng nakalimutang musikang palasyo. Ito ba ay maituturing na ebidensya? Totoo ba? Totoong totoo. Basta't payagan ng emperador na makita ng aking ina, ang Reyna Ina, tiyak na malalaman ang katotohanan. Sa ngayon, hindi pa. Si Yong-an ay nasa palasyo, ang kanyang kapangyarihan ay malalim ang ugat, at si Zhao Wu naman ay may hawak na malaking hukbo. Kung ibubunyag ang pagkakakilanlan ngayon, tiyak na gagawa sila ng desperadong hakbang. Ang iyong ina ay hindi mabubuhay hanggang sa mga araw na makita ang Reyna Ina. Magpapadala ako ng lihim na utos pabalik sa kabisera upang tiyakin ang kaligtasan ng iyong ina. Kunin mo itong tansong butones. Pagbalik mo sa kabisera, pumunta ka sa Fuji Pawn Shop sa timog ng lungsod, makipag-ugnayan sa may-ari. Ang ebidensya ng korupsyon ni Zhao Wu sa sahod ng mga sundalo, iligal na paggawa ng damit ng dragon, at pakikipagsabwatan sa mga barbaro, lahat ay hukayin mo para sa akin. Sumusunod ako sa utos. Zhao Wu, Yong-an, ang utang ninyo sa aking ina isa-isa kong babalikan ng may interes. Lunurin? Reyna Ina, pag-isipan ninyo, ang gintong medalya ay katulad ng presensya ng emperador. Ang emperador ay wala sa kabisera. Si Xie ay hindi dapat patayin. Lapastangan. Ginagamit mo ang medalya ng emperador para apihin ako? Ngayong araw, ipapatay ko isang babaeng nagdungis sa aming angkan. Kailangan ko pa ba ng pahintulot mula sa isang maliit na pinuno ng Imperial Guard? Hindi po ako mangahas. Ngunit ang batas ng dali ang kapangyarihan ng emperador ay pinakamataas. Kinikilala ko lamang ang gintong medalya ng emperador. Dinala siya ng general sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon siya ng atake ng kabaliwan at ginambala ang Reyna Ina. Dapat bang patayin ang ganitong demonyo? Diyos ko, nakakatakot nga tingnan. Mabuti tingnan natin. Kung maglakas loob ka ngayon sa harapan ko, napatayin ang aking tao. Yaya Liu, itulak siya, pababa. Sinusunod ko ang utos. Sulat kamay na utos ng emperador, si Xiao Mingyuan, ang pangunahing kaso, sa hangganan susing saksi, agad na ilipat sa Dali Temple lihim na bantayan. Walang sinuman ang pwedeng magparusa, ay, ang lalabag, ay ituturing na pagsuway sa utos ng emperador. Malaking kaso sa hangganan ang emperador upang protektahan ang babaeng ito kahit ang Dali Temple ay ginamit na. Ina, ang aking kapatid na emperador ay nalinlang. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Tumahimik ka. Magaling na susing saksi nga. Dahil nagsalita na ang emperador, bibigyan ko siya ng pabor na ito. Commander, bantayan mo siya. Kung may mangyaring aberya sa susing saksing ito, ikaw ang sisihin ko. Bumalik sa palasyo. Bumalik sa palasyo.
Babaeng walang hiya, matibay ang buhay mo. Prinsesa, magpakatino ka. Tingnan natin. Mga tao, Nanay, Huwag mo akong saktan. Hindi na ako tatakbo. sino ang gumawa nito? Bago ako umalis. Hindi pa siya ganito kalubha ang sugat. Ang Emperatrice, Ina. Sa loob ng 5 araw, pagkatapos mong umalis, nagpadala ang Emperatrice Ina ng kanyang personal na sundalo upang dakpin ang iyong ina. Kahit ginamit ang gintong pasaporte, hindi ito napigilan. Doktor, ano na ang kalagayan ng aking ina? Kahiya-hiya. Lubos na walang puso. Doktor, malubha ba ang sugat ng aking ina? Naku, babae, kahit malubha ang panlabas na sugat, hindi ito nakamamatay. Ang talagang nakamamatay ay natagpuan ko sa kanyang katawan, hindi lang isang uri ng lason. Ibig mong sabihin, Ang iyong ina ay hindi talaga baliw kundi pinilit na uminom ng matagal iba't ibang mga lason na insekto at halaman ang kanyang katawan ay naging isang kaldero ng gamot. Ang mga malamig na lason na natira sa pagsubok ng gamot ay naipon sa kanyang baga. Ang pinakamasama sa mga ito ay nasa kanyang pulso ang mahigpit na pumipigil sa kanyang isip. Iyon ang ipinagbabawal na gamot ng kanluraning rehiyon, ang nakakalimot na pulbos. nakakalimot na pulbos? Ang gamot na ito ay sisirain ang utak gagawin ng isang tao na ganap na walang malay, isang tanga na kontrolado ng iba. Ganyan pala. Hindi lang pinahirapan ang kanyang katawan, kundi ganap na sinisira ang kanyang kaluluwa, upang hindi man lang magkaroon ng isip na maghiganti hindi niya maisip. Ang laso na ito ay malalim ngunit kung titigil sa pag-inom at saka gagamitin ang aking panlunas na reseta, dahan-dahang aayusin, posibleng mabawi ang isip. Ngunit kailangan ng ilang buwan. Maraming salamat, Doktor. Ina, huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng anak mong babae magdusa ng walang kabuluhan. Malapit na ang kamatayan ni Zhao Wu. Bumalik na ang binibini mula sa hangganan. Ito ang sa bundok Wonyu ni Zhao Wu, ang mapa ng mga lihim na mandirigma. Inutusan ako ng emperador na ibigay ito sa iyo. May mensahe ang amo ko na iparating sa iyo, ang kampo ng mga lihim na sundalo sa hangganan. Ang amo ko ay nagsimula ng lihim na manghuli. Ngunit dito sa kabisera, kailangang makuha ang mga talaan ni Zhao Wu, ang mga aklatalaan sa lihim na silid ng kanyang pag-aaral, at ang mga liham ng pagtataksil para siya'y tuluyang mapatay. Alam ko ang kahinaan ni Zhao Wu. Dapat ay nasa kanyang lihim na kahon sa kanyang pag-aaral. Binibini, huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Ang mga espiya ni Prinsesa Yong'an ay naghahanap sa inyo sa buong kabisera ngayon. Ang mansyon ng general ay parang pugad ng mga ahas at tiwi. Ay, Binibini. Nahanap na rin kayo. Umalis? Sino ang nagpapahintulot sa inyo na lumapit? Huwag po kayong magkamali. Ang matandang alipin ay inutusan ng prinsesa na sadyang sunduin si Ginang Chu at ang Binibini pa uwi sa mansyon. Binibini, sinabi ng prinsesa na ang lahat ay hindi pagkakaunawaan dati. Ngayon ang general ay malapit nang bumalik sa kabisera. Lahat tayo ay iisang pamilya. Ang prinsesa ay sadyang naglaan ng magandang silid para sunduin kayo ng matandang alipin pauwi upang makabawi ng mabuti. Binibini. Ang mga espiya ng prinsesa ay nakatutok dito. Ito ay malinaw na may masamang balak. Inutusan tayo ng commander na huwag kayong pabayaang umalis. Gusto niya tayong hulihin sa loob ng garapon, kaya gagamitin ko iyon sa kanya. Kung hindi tayo papasok sa mansyon ng general, paano tayo makapasok sa kanyang pag-aaral? Sige, umuwi tayo sa mansyon. Binibini, mag-ingat ka. Pakisamahan mo ako, Aling. Dadalhin ko ang aking ina palabas. Ay, ang talino ng Binibini. Ako na ang maghahanda ng bangko. Nahihirapan si Nang Xing. Ang mga tao sa labas ay nagkakalat ng chismis. Inutusan ko na ang mga tao na bunutin ang kanilang mga dila. Malapit nang bumalik ang general sa palasyo, tayong magkakapamilya dapat magkasundo-sundo. Magkasundo-sundo. Ang mga latay sa katawan ng aking ina ay hindi pa gumagaling. Ang tawag mong pamilya, prinsesa, hindi ka ba natatakot na masaktan ang dila mo? Siya Nang Xing, binigyan kita ng respeto. Huwag mong sayangin ang binigay ko. Aling Liu, ang babaeng ito mula sa probinsya ay walang modo. Turuan mo siya ng tama. Subukan mo akong saktan. Ang gintong plaka ng emperador ay nasa aking dibdib, malapit sa akin. Kung sawa ka na sa buhay, sampalin mo ako ngayon. Sabay mong paluin ang banal na bagay. Mabuti, napakabuti.
Dalhin sila sa timog kanlurang sirang bakuran at gutumin ng 3 araw. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig niya. Ang mga guwardiya sa harapang bakuran ay nagpapalitan ng 3 shift. Nagpapalitan sila bawat 1 oras. Sa labas ng silid-aklatan ni Zhao Wu, may 4 na nakatagong bantay. 3 kandado ang pinto. Ang seguridad na ito ay hindi makapasok kahit isang langaw. Hindi pwede ang sapilitang pagpasok, kaya kailangan nating sirain ito mula sa loob. Mas kawili-wili kapag nag-aaway ang mga aso. Ah! Ang malaking regalo mula kay Zhao Wu ay dapat mong tanggapin ng maayos. Sa liham, pinagsabihan kanya ng masama na ikaw ay matigas ang ulo at selosa. At nagsabi siya na didiborsyuhin ka. Gagamitin ang iyong dote para sa pangangailangan ng hukbo. Paano siya nangahas na ganyan ka-insultuhin? Didiborsyuhin ang asawa at mag-aasawa ng bago. Shay Jingyuan, ikaw na umaasa sa babae. Pinaplano mo akong saktan? Prinsesa, panalo ako sa digmaan at nagdala ako ng espesyal para sa iyo. Ako ay nagdamo ng malaking tagumpay at naglakas loob kang hampasin ako sa harap ng lahat. Iniwan mo ang asawa at nag-asawa ng iba at kinuha mo ang aking dote. Si Jingyuan, akala mo ba patay na ako? Itong sulat ay akin. Ngunit hindi ko talaga sinulat ang liham na ito. May nag-frame sa akin. Ang 3 kahon ng gintong bar na nawawala sa bodega ay frame up din. Kung hindi mo ibabalik ang pilak na yon, aakyat ako agad sa palasyo at isusumbong kay Inang Reyna at sisiyasatin ang iyong background. Huwag mong masyadong apihin ang tao. Ano kung apihin kita? Isuka mo ang gintong bar na inagaw mo. Mag-away kayo, mas matindi, mas madali para sa akin. Ang harapang bakuran ay nagulo. Pati ang mga nakatagong bantay ay tumakbo para protektahan ang kanilang amo. Talagang tinutulungan ako ng langit. 3 kandado. Nanya, tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay ay dapat itago sa lugar na hindi man lang titingnan ng iba sa pinakamataas na lugar na hindi ka agad mapapansin. Ito ay itinuro sa akin ng iyong ama. Zhao Wu, parang tatay ko lang, pareho kayo. Pareho kayong mahilig magtago dito. Tunay na nakuha ko ng walang pagsisikap. Ang ledger at lihim na liham ay hindi pwedeng ilagay sa lantad na lugar. Kung pilitin mong sirain ang chain lock, may lalabas na laso na palaso mula sa loob. Ang taong makasarili tulad ni Zhao Wu ay gagamit ng anong password? Ano nga ba ang password? Isipin mo, ang pinakamalaking tagumpay ni Zhao Wu ano? Sa buong buhay niya ang pinakamalaking pagbabago? Mula noong araw na iyon, wala nang Zhao Wu sa mundo, ako na lang ng Dali General Jinbei. Sa buong buhay ko, ang pinakamalaking ipinagmamalaki ay noong araw na iyon. Chen. Long. Mapa ng depensa sa hangganan. Distribusyon ng mga tropa sa iba't ibang lugar. Siya pala ang lihim ng korte, ay alam na alam. Ika, 3 taon ng Janhe, pagbawas ng suweldo ng mga sundalo sa Suojo, 100,000 tael. Ika, 4 na taon ng Janhe. Pagbebenta ng 500 kabayong pandigma. Pinuno ng barbarong tribo sa hilagang hangganan ng personal na liham. Sumumpa ang general, handa akong magpahiram ng 100,000 sundalo. Pagkatapos ng tagumpay, ibibigay ang 3 prepektura ng Yuyun. Talaga bang ikaw ang dahilan ng aking problema? Naging baliw ang aking ina. Ikaw, na may anyong tao ng demonyo. Tama na ba ang iyong gulo? Sinabi ko na peke ang liham na iyon. Okay, ang 3 kahon ng gintong bar peke rin. Xie Jingyuan, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, papasok ako sa palasyo at hahanapin si Inang Reyna. Naku!
Kumakain ka sa akin, nagbibihis ka sa akin, gamit ang aking pilak, bumili ka ng opisina. Ngayon ay may lakas ka nang magwala sa akin? Yongan? Kung wala akong si Xie Jingyuan na nagbubuwis ng buhay sa hangganan, makakaya mong maging isang payapang prinsesa. Iyan ay kaduwagan. Kung hindi dahil sa akin na nagsalita ng mabuti para sa iyo sa harap ng Inang Reyna, ang Ministry ng Digmaan ay magbibigay ng 100,000 na hukbo sa iyo. Mabuti. Kung ganoon, mag-aaway na tayo. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang nasa mataas na posisyon na prinsesa? Ang Inang Reyna ay matagal nang hindi nasisiyahan sa iyo. Sa piging ng pamumulaklak ng plume, pinahintulutan mo si Xiao Jingyuan na sumikat ng husto. Akala na ng Inang Reyna na ikaw ay tanga. Kung marunong kang umintindi, sumunod ka na lang. Ang general ngayon ay makakapagligtas pa sa iyo ng isang paraan para mabuhay. Kung magpapatuloy kang makipag-away sa akin, maniwala ka bang kaya kitang ilantad ang lahat ng iyong kadiring mga sikreto sa publiko? Nanakot ka sa akin? Lumabas ka! Ang general ngayon ay ayaw kang makita. May mali. Naku, masyadong nagmamadali kanina. Hindi ko na-disturb ang password. Saan galing ang ingay na iyan? May tao. Ang lahat ng mga bantay ng mansyon, namatay na ba lahat? Ni isang pusa hindi ninyo mapigilan. Pinapakain ko kayo. Kayong mga walang kwenta. Ano ang silbi ninyo? Patawarin mo kami, General. Layas. Maghanda ng tubig. Magpalit ng damit. Nandito na lahat. Detalye ng ninakaw na sahod ng militar. Depensa ng pribadong hukbo. Lihim na liham ng pakikipag-alyansa sa mga barbaro. Diyos ko! Si Zhao Wu talagang napakapangahas. Binibini, nakagawa ka ng napakalaking nagawa. Hindi mahalaga ang nagawa. Hinihiling ko lang sa inyo. Isang bagay. Ibalik ang karangalan ng aking ama. Ang mga ito, ngayong gabi, sa pamamagitan ng agila, idadala sa harap ng emperador. Subalit, sinabi ng emperador, may isa pang mensahe. Ang pribadong kampo sa hangganan ay magkakaugnay at magulo. Ang emperador, palihim na humihigpit ng lambat. Hindi dapat guluhin ang damo. Inuutusan ka ng emperador na magtiis sa kabisera, patatagin si Zhao Wu, at huwag kumilos ng padalos-dalos. Naiintindihan ko. Sina Yong-an at Zhao Wu ngayon ay nag-iingat sa isa't isa. Ito ang tamang panahon para kumilos. Kung mas matindi ang pag-aaway nila, mas madali para sa emperador na humigpit. Ano ang balak mong gawin? Magdagdag ng gasolina sa apoy. Bakit ang laki ng gastos ng bahay ngayong buwan? Prinsesa, Ang mga general na dinala ng general, araw-araw sa bahay, kumakain ng karangyaan, at humihingi ng pera para pumunta sa bahay aliwan. kumakain at umiinom sa gastos ko, at naglalako pa? Ipahayag ang aking utos. Simula ngayon, sa buong bahay, kalahati na lang ang buwan ng sahod. Ang mga sundalong dinala ni Zhao Wu, mga iyon, walang kahit isang sentimo. Kung hihingi ng pera, paalisin sila pabalik sa hangganan. Ate, Narinig ko na ang prinsesa. ay nag-aalala sa pilak. Oo nga, ang general, ang bodega ay nilimas. Ang prinsesa ay galit na ilang araw, hindi nakatulog. Ako naman ay nasa labas ng silid-aklatan. Narinig ko ng palihim nag-uusap ang general at ang kanyang vice-general. Ano ang sinasabi? Sabi ng general, siya ay nasa labas ng lungsod, nagtago ng suweldo ng mga sundalo. Kahit ang prinsesa ay hindi alam. Sabi, ang Juba Oge sa silangan ng lungsod at ang Wang Xianglo sa timog ng lungsod ay pareho lang na lihim na pag-aari ng general mga smuggling shop.
Sa loob ay nakatago maraming hindi nagbayad ng buwis, kontrabando at pera. Talaga. Ate, huwag mong sabihin na ako ang nagsabi. Basagin para sa akin. Prinsesa, hindi pwede. Ito ay ari-arian ng general. Ang sinisira ko ay ang kanyang ari-arian. Naku, ang dakilang general ay gumagawa ng smuggling. Si Shi Jingyuan ay walang paggalang sa batas nagtatago ng kontrabando. Ang mga nakaw na ito. Ngayon, ako ang magpaparusa para sa katarungan. Lahat ay kukumpiskahin. Pumarito kayo. Dalhin! Baliw ka ba? Dinala mo ang mga tao para sirain ang aking tindahan. Ngayon, sa madaling araw, ang mga inspektor ng Yushitai, parang mga asong ulol, inakusahan ako ng smuggling. Ang hirap ng ginawa ko para mapigilan. Napigilan ko? Hindi ba maganda iyon? Si General Shi ay makapangyarihan. Nagmamalasakit pa ba siya sa mga tindahang ito? Gusto mo ba akong pilitin hanggang mamatay? Ang mga tindahang iyon ay ginagamit ko para suhulan ang mga opisyal ng korte. Pinutol mo ang aking daan sa pera. Putol na kung putol. Gusto ko lang makita. Kung wala ito, paano ka pa maglalaro? Kinuha mo ang aking dote para punan ang butas. Bakit hindi mo naisip kung mabubuhay ako o mamatay? Xie Jingyuan, sinasabi ko sa iyo, ang mansyon ng general na ito. Ako ang masusunod. Ruer. Yongan, anong ginagawa mo? Sino ang pumayag na dakpin mo siya? Ano? Ako ang magtatanong. Anong ginawa mo? Paulit-ulit mong sinasabi na nakikipaglaban ka sa hangganan. At ano ang resulta? Sa labas ng kabisera, may babae kang iba. Buntis pa siya sa anak sa labas. Tahimik ka. Ruer, ang dinadala niya ay ang aking anak. Ikaw na umaasa sa babae, lalaking ginagamit ang babae para umangat? Ano ang karapatan mong banggitin ng anak? Ngayon na ipapakita ko sa buong sambahayan kung anong klaseng hamak kang tao. Xie Jingyuan, ikaw, Xie Jingyuan, ay isang hamak. Zawu, akala mo nakatago ka. Ngunit hindi mo alam ang address ng bahay ng iyong kabit. Ay ako ang nagpasabi sa may-ari ng sanglaan na sadyang ibinigay sa prinsesa. Ang dulang ito ay kasisimula pa lang. Huwag kang maging labis. Ang nasa tiyan ni Ruer ay ang panganay na apo ng pamilya Chen. Panganay na apo? Hindi ako nanganak. Sino ang maglakas loob na tawaging panganay na apo? Nakalimutan mo ba kung ano ang iyong katayuan? Ikaw na isang taga-bukid? Kung hindi ako nagpakasal sa iyo, makakamit mo ba ito? Pwede mo akong pagmurahan, pero hindi mo siya pwedeng saktan. Ang nasa tiyan niya ay ang aking anak, at dugo din ng pamilya Xie. Sawa na ako sa iyo. Ikaw, babaeng ito. Hindi na ito matatagalan. Hindi matiis? Mga tao, kalad ka rin ang babaeng ito. Bigyan ng 20 palo. Sinong maglalakas loob na saktan siya? Papatayin ko ang sinumang gumalaw sa kanya. Putulin? Kung ngayon ay maglalakas loob kang saktan, kahit isa sa mga tauhan ko, gagawin kitang mamatay na walang libingan. Shi Jingyuan. Paluin ninyo. Paluin ninyo ng husto. Patayin ang walang hiya na babaeng ito. Anak ko. Masamang babae. Pinatay mo ang aking anak. Papatayin kita. Xie Jingyuan, naglakas loob kang patayin ang iyong asawa? Nabaliw ka na? Mamatay ka. Putulin. Putulin. Tapos na kayong lahat. Walang galang. Ako, si Xie Jingyuan. Nagpapakumbaba po ako sa inyong kamahalan. Ina! Iligtas mo ako! Si Zhao Wu at Xie Jingyuan itong mga traitor at rebelde. Siya ay may ibang babae. Sakim sa dote. Kanina, gusto pa niyang saksakin ako ng espada, Ina. Kailangan mong ipagtanggol ako, Ina. Dakilang General Shi, ang laki ng iyong kapangyarihan.
Ibinigay ko ang aking mahal na prinsesa na ipinakasal sa iyo. Ito ba ang pagtrato mo sa kanya? Mahal na ina, maliwanag po. Ako ay nagkamali sandali. Ang prinsesa, siya ang pumatay sa aking anak. Anak ng isang babae, karapat-dapat bang tawagin anak? Yung patayin mo siya. Ito ay paglilinis ng iyong tahanan para sa iyo. Hindi ka nagpapasalamat at naglakas loob ka pang patayin ang iyong asawa. Ang iyong mga kasalanan, aking haharapin mamaya. Ngayon, umalis ako sa palasyo. Bukod sa pagdidisiplina sa itong walang kwentang prinsipe, may isa pa akong bagay pumunta. Sa silid sa timog kanlurang bahagi ang babaeng nagpapanggap na baliw kaladkarin palabas para sa akin. Opo, aking ginagawa. Ang mahal na ina ay hindi pumunta rito para suportahan ang prinsesa. Siya ay pumatay sa aking ina. Sino ang maglalakas loob na gumalaw sa aking ina? Batang babae. Ngayon, gusto kong makita kung wala ang gintong medalya, kung wala ang emperador. Ano ang gagamitin mo para protektahan ang babaeng iyon? Dakpin siya para sa akin. Ito'y galing sa probinsya. At naglakas loob kang gumawa ng gulo sa kabisera? Liw mama? Sampal? Hampasin hanggang umamin siya. Sinusunod ko ang utos. Lumulutang ang ulap, umiindayog ang hangin. Gusto ni Ayuan kumain. Guy hua cake. Tigil, itigil mo para sa akin. Ikaw, yung kantang hinuni mo kanina, saan mo narinig iyon? Lumulutang ang ulap, umiindayog ang hangin. Gusto ni Ayuan kumain. Guy hua cake. Tatanong kita, itong kanta, sino ang nagturo sa iyo nito? Imposible. Itong awiting pampatulog, noong ako'y bata pa. Noong buntis ako sa aking anak na babae, tuwing gabi sa aking silid, ako mismo ang humuhuni. Maliban sa akin, sa mundong ito, walang ibang tao na nakarinig nito. Reyna Ina, nakalimutan ninyo, noong araw, ang munting prinsesa, noong nasa sinapupunan ninyo, araw-araw ninyo itong hinuhuni. Sinabi ng manggagamot, ang ilang mga sanggol ay likas na matalino. Ang kantang narinig sa sinapupunan, kapag isilang, naaalala na. Aking, anak ko, aking munting prinsesa, buhay ka pa. Ang aking anak ay may birthmark sa likod. Hayaan mong tingnan ko ang likod mo. Yongan, ano ang ginagawa mo? Patawad, Inang Reyna. Natatakot ako na baka saktan ng baliw na babae na ito ang Inang Reyna. Sa isang sandali, nadulas ako. Ako ay dapat mamatay. Ano pang hinihintay ninyo? Tawagin ang manggagamot. Dalhin agad ang gamot sa paso. Reyna Ina, ang manggagamot ay darating pa. Kailangan ng oras. Sa silid ko, mayroon, galing sa kanlurang rehiyon, ang pinakamahusay na ice silkworm ointment, pangsunog. Ang damit ay dumikit na sa laman. Kailangan nating hubarin at lagyan ng gamot. Dapat nating gamutin ang kanyang sugat. Liyuman mo. Pigilan siya. Birthmark na lotus. Talagang birthmark na lotus. Ang aking sawing palad na anak na babae, noong siya ay isinilang, sa ilalim ng kanyang likod ay mayroong birthmark na lotus. Kung siya ay buhay pa, dapat ay kasing tanda ka niya. Prinsesa, hindi pwede. Naghihintay pa ang Reyna Ina sa labas. Kung sinakal mo siya ngayon, lahat tayo ay mamamatay kasama siya. Tama. Hindi pwedeng gawin ito sa loob ng bahay. Pumunta ka. Tawagin si Xie Jingyuan. Bakit mo ko pinatawag? Ano na naman ang balak mong kalokohan? Zhao Wu. Tapos na tayo. Ano na naman ang sinasabi mong kalokohan? Yung asawa mo na kinuha mo sa probinsya, ang iyong asawang mahirap, sa kanyang likod, may birthmark na lotus. Ano namang malaki doon? Bobo, ang nawawalang anak na babae ng Reyna Ina ay may birthmark na lotus sa kanyang katawan. Kaya siya? Siya ay nasa harap na bahay kanina at inawit ang kanta na ginawa ng Reyna Ina noon, ang kanyang sariling lullaby. Yung asawa
asawa mo ay ang hinahanap ng Reyna Ina sa loob ng 20 taon, ang kanyang tunay na anak na babae. Imposible! Siya ay isang batang babae na natagpuan sa probinsya, isang ligaw na dalaga. Paano siya magiging prinsesa? Ibinenta ko ang tunay na anak ng Reyna Ina? At nilason ko pa siya? Ito ay kasalanang dapat parusahan ng kamatayan ang buong angkan. Ngayon natatakot ka na. Kapag kinilala siya ng Reyna Ina, hihiwa-hiwain ka ng Reyna Ina at puputulin ang buong pamilya Xie. At ako, ang peking pumalit sa kanya, na peking tao, ay papatayin din ng Reyna Ina. Hindi dapat siya kilalanin ng Reyna Ina. Nagdududa na ang Reyna Ina. Ngayon, sinunog ko siya ng mainit na tsaa para pansamantalang matakpan. Ngunit sa kalaunan ay makikita ng Reyna Ina ang kanyang likod. Kailangan nating patayin ang mag-ina. Walang maiiwan na buhay. Kung gagawin natin ito sa Kapitolyo, sisiyasatin ito ng Reyna Ina hanggang dulo. Kapag nakalabas sila ng lungsod, ang aking 3 tauhan na pinalaki sa Black Maple Forest ay magpapasadya sa kanila. Mahal na ina, ang paso ni Ginang Chu ay gumaling na. Nahihiya ako. Inilaan ko ang templo sa labas ng bayan para ipagdasal si Ginang Chu at ang kanyang anak para sa kaligtasan. Buti naman at naisip mo yan. Sige, umalis ka na. Mag-ingat ka sa daan. Magdala ka ng maraming guwardiya. Maaga kang umalis, maaga kang bumalik. Pagbalik mo sa kabisera, pupuntahan kita. May masamang balak ito. Yong-an, ano na namang balak mo? Mali ang daang ito. Hindi ito ang daan, patungo sa malaking templo. Parahan mo, saan mo kami dadalhin? Ma'am, humawak kayo ng mahigpit. Shortcut ito. Saklolo, ina, yumuko kayo at huwag magsalita. Utos na mo. Lahat ng nasa loob ng karwahe ay putulin ng pira-piraso. Patayin. Ina, sumunod kayo sa akin. Masakit. Siyay, Nangxing, masakit. Sa ilalim ng emperador, naglakas loob silang atakihin ang karwahe ng mahal na ina. Huwag hayaan ang sinuman na makatakas. Umatras. Mabilis, umatras. Huwag mo akong saktan. Hindi ako tumakbo. Masunurin ako. Isakay sa karwahe. Ako mismo ang titingin. Siya ba talaga ang aking anak? Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang mang-aapi sa'yo. Huwag mo akong saktan. Hindi na ako tatakbo. Susunod na akong uminom ng gamot. Huwag mo akong ikulong. Uminom ka ng gamot. Anong gamot? Sino ang nagkulong sa'yo? Para makaakyat sa mataas na tao. Inisip niya na ang aking ina ay hadlang sa kanyang ambisyon. Gusto niya siyang patayin. Ang aking ina ay hindi ipinanganak na baliw o tanga. Nilason niya ito hanggang mabaliw. Nilason hanggang mabaliw? Bawal na gamot mula sa kanluran, pulbos ng paglimot, matagal na pag-inom, magdudulot ng pagkalito sa memorya, at sisirain ang isipan. Ang aking ina ay hindi baliw sa mga nakaraang taon. Siya ay pinainom ng 1 tasa at 1 tasa ng gamot. Pinilit na inumin hanggang sa maging ganito. Kung siya nga ang anak ko, ang itinago ko sa aking puso, ang hinanap kong laman loob sa loob ng 20 taon, at ito'y ginawang hamak ng isang magsasaka, na ganito ang ginawa. Mabuting bata, halika rito. Hindi kita sasaktan. Ipagtatanggol kita. Natakot ka kanina. Baka lumala ang paso sa iyong likod. Hayaan mo akong tingnan, okay? Tingnan mo agad.
Kung titingnan lang ng Reyna Ina, ang markang lotus, malalaman na ang katotohanan. Ulat. Reyna Ina, iligtas mo ako. Jawu, anong nangyayari sa'yo? Ang prinsesa ay isang hininga na lang. Patuloy siyang tumatawag sa kanyang ina. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Yong-an, aking Yong-an. Reyna Ina, hindi pa napapatingnan ang sugat ng aking ina. Reyna Ina, hindi na kaya ng prinsesa. Kung mahuli tayo, kahit mamatay ako ng 10 beses, hindi ko ito mababawi. Bumalik agad sa tahanan ng general. Reyna Ina, Maaaring tingnan mamaya ang sugat. Kung may mangyari kay Yong-an, ipapapatay ko kayong lahat bilang alay. kulang na lang ng konti. Kulang na lang ng konti. Kung mas natatakot ka na makita ng Reyna Ina ang marka, mas pinapatunayan na ang aking ina ay totoo ang pagkakakilanlan. Ina, nasaan kayo? Ang lamig ko. Yong-an, nandito si Ina. Bumalik na si Ina. Ina, mamamatay na ba ako? Ayaw kitang iwan. Mga walang kwentang tao. Ano ba talaga ang sakit ng prinsesa? Kung hindi gumaling ang prinsesa ngayon, ipapapatay ko ang buong angkan ninyo. Kaawaan mo kami, Reyna. Ang sakit ng prinsesa. Sabihin mo, Ang pulso ng prinsesa ay magulo. Minsan parang apoy na naglalagablab. Minsan parang yelong tumutusok sa buto. Hindi ito parang sakit. Parang sa halip ay parang ano? parang naengkanto ng napakalupit na sumpa o kulang. Sumpa? Imposible ito. Ang bahay ng general ay laging malinis. Bakit magkakaroon ng ganitong maruming bagat? Sinuri ko lang gamit ang kompas. Mayroon nga sa loob ng bahay isang napakalakas na masamang enerhiya, diretsyong tumatama sa tadhana ng prinsesa. Ang masamang enerhiya ay galing sa direksyong Timog Kanluran. Mahal na Reyna Ina, ang silid sa Timog Kanluran ay kay Gay NNG, Chuat, sa tirahan ng kanyang anak na babae. Makinig po kayo, mahal na Reyna. Sa silid na iyon, wala kaming mainit na tubig na maiinom. Saan kami kukuha ng gamit para sa kulang? Ito ay sinadyang pagpapanggap ng kasalanan. Tulong! Papatayin niya ako! Papatayin ako ng baliw na babaeng iyon! Hanapin. Ang silid sa Timog Kanluran, halughugin ninyo ng todo. Hanapin sa ilalim ng kama, sa ilalim ng aparador, kalan, at sa mga siwang ng pader. Hanapin ninyo. Tingnan natin kung makakagawa kayo ng wala at maglabas ng isang bagay. Manang, may nakatagong compartment sa ilalim ng kama. Imposible. Araw-araw kong nililinis ang kama na ito. Wala talagang nakatagong compartment. Buksan mo. Nahuli kayo sa akto. Ngayon, kayong mag-ina, ano pa ang sasabihin ninyo? Hindi sa amin ang bagay na ito. Kayo ang naglagay niyan sa gitna ng gulo. Hanggang kamatayan matapang pa rin. Mahal na Reyna Ina, ang maruming bagay na ito ay mula kay Xiao Mingyuan sa nakatagong compartment sa ilalim ng kama na nahukay. Masamang babae. Naawa ako sa iyo. Nagkaroon pa ako ng simpatiya sa iyo. Paano mo nagawa ang ganoong kasuklam-suklam na paraan upang sumpain ang aking anak? Reyna, sinabi ko na sa inyo noon pa, ang babaeng ito ay masama ang puso. Inihiling ko sa Reyna na gawin ang katarungan para sa prinsesa. Reyna, hindi ba ninyo nakikita? Nabigo ang pagpatay ng mga sundalo. Biglang nagkasakit ng malubha ang prinsesa. Sinabi ng manggagamot na ito ay sumpa at agad na inilabas ng manang ang manika. Saan sa mundo may ganito kasabay na pangyayari? Ina, ang sakit ko. Mamamatay na ba ako? Mga tauhan, kunin ang babaeng ito na nagsagawa ng kulam at kaladkarin siya palayo. Paluin siya hanggang mamatay. Huwag paluin. Tatahimik ako. Hindi ako tatakbo. Paluin. Sandali lang. Ang aking ina ay inosente. May ebidensya ako. Mahal na ina. Ipinagyayabang mong ikaw ay matalino at makapangyarihan. Ganoon ba kadali para magamit ka ng iba? Lapastangan. Malinaw ang ebidensya. At nangangahas ka pang magdahilan. Dahil lang sa sirang manika na ito?
Lapastangang tao. Ihulog mo ang maruming bagay. Bukasan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Sa tiyan ng manikang ito, ano ang laman? Pangkukulam. Sa tingin ko, may gustong gumamit ng iba para pumatay. Sabi ni mahal na ina, ito ang ebidensya. Sige, suriin natin ang ebidensyang ito. Yaya Gui, nasa palasyo ka ng kalahati ng iyong buhay. Pinakamatalas ang iyong ilong. Amuyin mo. Anong pabango ito? Ito ay suheksiyang. Mas malakas. Sabihin sa buong sambahayan, anong pabango ito? Suheksiyang. Oh, suheksiyang. General Shi, kami ng aking anak ay nakakulong sa gilid na patio. Wala kaming kahit isang barya para bumili ng uling. Saan kami kukuha ng napakamahal na insensong inihandog mula sa kanluran? Tiyak na kayo ang nagnakaw. Ninakaw mula sa bodega. Ang galing ng nakaw na iyan. At ang telang ito? Ito ay shoe brocade sa buong kabisera. Maliban sa palasyo, ang prinsesa lamang ang may shoe brocade sa kanyang pribadong imbakan. Ang telang ito ay gawa sa laylayan ng damit ng prinsesa, di ba? Nagpaparatang ka. Nagbigay ako ng regalo ng maraming shoe brocade sa mga alipin. Sino ang nakakaalam kung sinong babae sa inyo ang humingi ng sirang tela? Ang galing ng memorya ng prinsesa. At ang tahi na ito, sino ang iyong pinagkalooban? Mahal na ina, tingnan ninyo ng mabuti. Ang tahi na ito, 2 tahi, isang pagkakabit. Ang mga dulo ng sinulid ay nakatago sa loob, walang bakas sa labas. Ito ay tinatawag na paraang pagtahi ng sulok. Sa buong palasyo, si Yaya Liu lamang ang marunong ng ganitong uri ng tahi. Ang telang ito ay tinahi mo mismo. Ang matandang alipin? Napilitan lang ako. Yongan? Ang manikang ito, ano ba talaga ang nangyari? Inang mahal, ako ang iyong anak ay inosente. Paano ko kukunin ang aking sariling tala ng kapanganakan para sakta ng sarili ko? Ito ay malinaw na ang babaeng ito ay nag-frame sa akin. Pagtatanim ng ebidensya, ang shubrokage na ito, ang insensong ito, ang natatanging tahi na ito, lahat ay galing sa iyong panig. Akala mo ba ako'y bulag? Ang matandang alipin ay kumilos ng mag-isa. Gusto kong ipaghiganti ang prinsesa, kaya ginawa ko ang manika para i-frame si Ginang Chu, magaling na alipin. Sa harap ko, ang inang mahal, nangangahas kang maglaro ng ganitong laro ng paggamit ng iba? Kunin siya. Patayin sa pamamagitan ng pamalo. Bilang babala sa iba. Ang prinsesa ay may malupit na puso. Ang masamang alipin na umaapi sa amo ay dapat mamatay. Nililinis ko ang aking sambahayan. Wala kang karapatang mangialam. Ang bahay ng general na ito ay talagang magulo. Matandang babae, iparating ang aking kautusan. Si Ginang Chu at ang kanyang anak ay natakot. Sumunod kayo sa akin sa palasyo ngayon. Ina, wag. Mababa ang kanilang katayuan. Paano sila karapat-dapat manirahan sa palasyo? Bukod dito, ang bagay na ito ng itim na mahika, kahit na ang alipin ay kumilos ng mag-isa. Ngunit sino ang nakakaalam kung sila'y may kasabwat? May kasabwat? Ako mismo ang mag-iimbestiga bago pa malutas ang bagay na ito. Sila ay nasa ilalim ng aking personal na pangangalaga. Sino mang humarang ay lalabag sa utos at parurusahan ng naaayon. Ako'y sumusunod, kamahalan. Ako ay nagpapaalam sa ina ng Reyna. Nagdududa na ang ina ng Reyna. Bagaman ang palasyo ay pugad ng mga panganin. Ngunit hanggat makita ng ina ng Reyna ang birthmark sa likod ng ina ko, lahat ay magiging sulit. Dinala ng ina ng Reyna ang mga tao. Ibig sabihin, sisiyasatin niya ito hanggang sa dulo. Kapag nahubad niya ang damit sa palasyo, matatagpuan ang birthmark na iyon. Anong ikinababahala mo? Hanggat hindi lumalabas ang birthmark, siya ay ituturing na baliw. Paano hindi lalabas? Personal na babantayan ito ng ina ng Reyna. Mapipigilan mo ba siya? Pupunta ako sa palasyo ngayon. Ang ina ng Reyna ang aking inampon. Ang pag-aalaga ko sa kanya ay nararapat. Hanggat nandito ako, ang mabuting tao ay hindi makakabangon. Halika, maupo ka sa tabi ko. Ito ay tusok na tuwid. Dadaan ang karayom dito at lalabas dito. Ang iyong pamamaraan. Bakit napakahusay? Ito ay tahi mula sa palasyo. Magandang ibon, siyam na talulot na lotus. Ito ay sagisag ng hari. Tanging ang dugong bughaw ang pinapayagang gumamit nito. Saan mo natutunan ito? Sino ang nagturo sa iyo ng siyam na talulot na lotus? Dito, may bulaklak din dito.
May lotus sa iyong likod. Tingnan mo ako agad. Ina, ako mismo ang nagluto. Akta ng sabaw ng ginseng, na daang taon, para palakasin ang iyong katawan. May lotus sa likod mo. Hayaan mo akong makita. Nanay, ito ay ako mismo ang nagluto ng ginseng soup na inihanda sa loob ng 3 oras. Ito ay para pakalmahin si Ginang Xiao. Tingnan nyo, ilang araw na siyang wala sa sarili. Kapag ininom niya ito, tiyak na mapapakalma siya. Gamot. Ayaw uminom ng gamot. Masakit? Ay, ano bang sakit ng babaeng ito? Paano kung masaktan si nanay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko. Walang birthmark. Wala talaga. Walang birthmark. Wala. Wala talaga. Talagang matanda na ako at nalilito. Nananiwala ako sa isang mabuting tao. Na inilagay ko ang pag-asa sa isang babaeng taga-bukid. Ina, ipatawag ang manggagamot. Tulong! Hulihin ang assassin! Ang babaeng ito ay nilason ang ina. Dakpin sila agad. Prinsesa, may ulat. Si Empress Dowager ay nalason. Gumamit ako ng gintong karayom para isil ang mga puntos. Nailigtas ko muna ang kanyang buhay. Pero ang lason ay umaatake sa puso. Kailan siya magigising? Nasa Diyos na. Paano nangyari? Bakit siya nalason? Akin, hanapin ang kanilang katawan. Prinsesa, nakahanap ng isang pakete ng lason. Gawa-gawa lang ninyo ito. Wala akong ganyan. Ito ang lason na nainom ni Empress Dowager. Magsama ng mga tao. Dalhin ang nagbebenta ng droga sa black market. Siya iyon. Ito ang babaeng ito. Kahapon sa black market, bumili sa akin. Ang Qianji na lason. Ako kahapon ay nakakulong sa gilid na patio ng tirahan ng general. Saan ako nagkaroon ng oras para pumunta sa black market? Gusto ninyo akong pagbintangan? Mag-imbento kayo ng mas kapani-paniwala. Dahilan, Narito ang mga testigo at ebidensya. Naglakas loob ka pa ring tumanggi? Nawalan ng malay si Empress Dowager. Ako ang pansamantalang namamahala sa palasyo. Ipinapahayag ko ang utos ni Empress Dowager. Ang mag-inang Chu sinadyang patayin si Empress Dowager. Ang kanilang kasalanan ay napakalaki. Alisin ang lahat ng pribilehiyo. Ihagis agad sa death row. Kaawa-awa naman. Akala mo gamit ang iyong katusuhan, magawa ang imposible? Si Empress Dowager ngayon ay hindi nagigising. Ang palasyong ito, ang mundong ito ngayon ay akin na ang may huling salita. Bukas ng tanghali ang iyong ulo ay gugulong sa palengke sa putikan. At ako ay mananatiling mataas na prinsesa. gumamit ka ng pulbos para takpan ang birthmark ng aking ina. Sinuhulan mo si Quiguo. Gumamit ng lason na karayom para saksakin si Empress Dowager. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Teke ang testimonya. Kinidnap mo ang pamilya ng manggagamot. Pinilit mo siyang magsinungaling. Hindi mo naiintindihan? Okay lang. Bukas ng tanghali, sa 2 sandali. Yama ay makikipag-usap sa iyo. Ang manok na ligaw ay manok na ligaw. Kahit magsuot ng kasuotan ng phoenix, hindi magiging lotus. Natatakot ka sa kanya dahil alam mo na ikaw ay peke magpakailanman. Tubig. Mahal na ina, nagising ka na sa wakas. Tatawag ako ngayon manggagamot. Tigil. Huwag magsasalita tungkol sa paggising ko. Walang magsasabi. Opo, sinusunod ko ang utos. Ang swerte naman. Sa tuwing gusto kong tingnan ang likod ni Xiaoming Yuan, si Yong-an ay tiyak na lilitaw. Ang bowl ng ginseng soup tama na tama ang pagtapon at ang lason na nakuha ko. Si Xiaoming Yuan na isang baliw, paano niya mailalagay ang lason sa akin? Sige, imbestigahan mo para sa akin. Mahal na ina, ano ang imbestigahan? Imbestigahan si Yong-an. Imbestigahan ang kanyang mga nagdaang araw kung sino ang kanyang nakita, nang lihim kung anong gamot ang binili. Imbestigahan ang mga manggagamot ng palasyo, kung sila ay pinilit imbestigahan ang background ni Quiguo. Alipin, sinusunod ko ang utos, mahal na ina. Ang prinsesa ay gumawa ng tekang utos, bukas ng tanghali ang Ginang Chu, at ang kanyang anak na babae, pugutan ng ulo at ipakita sa publiko. Maglakas loob siya. Sige, ihatid ang aking lihim na utos sa lugar ng pagpapatay bukas.
ang mga guwardiya ng palasyo ay magtago para umambush. Gusto kong makita kung ano ang gusto niyang gawin. Nagpalit na ng shift. Manong pahiram ng apoy. Sabihin sa kanya, ang isda ay nasa lambat na. Bukas, kalad ka rin ang lambat. Huwag kang mag-alala, Binibil. Santa, ang commander ay nag-utos. Ibibigay ko ang aking buhay upang maihatid ang sulat sa harap ng emperador. Mabilis, umalis na. Siguraduhin ibigay mismo sa commander. Emperador, ang pribadong kampo ni Jiawu ay ganap ng nalipol. Ang matibay na ebidensya ng paghihimagsik ni Jiawu ay nakumpiska na lahat. Ihatid ang aking utos. Lahat ng tropa ay umalis sa kampo. Bumalik sa kabisera sa gabi. Bukas ng tanghali, gagamitin ko si Zhao Wu at ang dugo ni Prinsesa Yong'an upang ihain sa aking bandila ng dragon. Mabuhay! 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 Huwag mo akong saktan. Susunod ako. Ayaw kong uminom ng gamot. Tumahimik ka! Kayong mga bulag, mga tanga! Sawing palad ng pamilya. Noong araw ay naloko ako ng masamang babaeng ito dahil sa kanyang pagkukunwari. Kaya siya nakagawa ng napakasamang pagtataksil. Ang general na ito na nagtatakwil sa pamilya ay mahusay umarte. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ako ay magkakasama sa iisang bangka. Walang sino mang makakababa. Ako ay susunod sa prinsesa ng buong katapatan. Babaeng walang modo. Sinabi ko na sa iyo, ngayon ay mamamatay ka na parang aso rito. Walang galang. Mamamatay ka na. Nagmamayabang ka pa. Tahiin ang kanyang bibig at isara ito. Huwag kang magalit, prinsesa. Ang taong malapit ng mamatay ay hindi dapat patulan. Xie Nanxing. Kung ngayon ay luluhod ka at aamin, hindi ka papatayin ng malupit. Ibinenta mo ang asawa mo para sa yaman. Nilason mo at pinabaliw ang iyong asawa. Ginawa mong peke ang ulat ng militar. Inagaw mo ang pera ng bayan. Ikaw na hayop na nagkukunwaring tao. Ang mga demonyo sa impyerno ay nandidiri sa iyong baho. Sa kapagpatupad ng bitay, oras na ba? Dumating na ang itinakdang oras. Isagawa ang bitay! Mamatay ka na. Prinsesa, ihinto ang pagbitay. Ihinto ang pagbitay. Dumating na ang emperador. Lahat ng hukbo ay maghanda. Sinumang sumuway ay papatayin. Emperador Kuya? Paano siya nakabalik sa kabisera ngayon? Bumabati sa iyo, Kuya Emperador. Kuya, paano ka biglang nakabalik sa kabisera? Umalis ka. Kuya, huwag kang maniwala sa babaeng ito. Siya ay nagdaya. Plano niyang patayin ang inang reyna. Narito ang manggagamot at saksi. May ebidensya. Kuya, Sino ka ba? At maglakas loob na kumilos para sa aking ina? Xie Nanxing, huli na, Tiyo. Mga bantay, alisin ang mga kadena. huwag siyang pakawalan. Kuya, nilaso niya ang inang reyna. Gusto mo bang protektahan ng kriminal? Ang mga tao sa buong bansa ay nanonood. Siya. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ng tao sa mundo ng malinaw. Tingnan ninyo ang maliwanag na araw sa ilalim ng araw. Kung sino ba talaga ang tunay na prinsesa. Emperador. Ate, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Iyan ay simbolo ng imperyo. Iyan ang siyam na talulot na lotus ni Dasi. Hindi? Imposible. Paano nalaman ng kapatid na emperador? Tinakpan ko naman ito. Tapos na. Papatayin ang buong pamilya. Tapos na. Dumating ang inang reyna. Umalis kayo. Umalis kayong lahat para sa akin. Anak ko. 20 taon na. Hinahanap kita ng 20 taon. Aking anak, paano ka nagawang abusuhin ng ganyan? Mahal kong anak, nandito ang iyong ina. Protektahan ka ng iyong ina.
Yong-an, pinalaki kita ng 20 taon. Itinuring kitang tunay na anak at minahal kita. Ito ang paraan mo ng pagbabalik sa akin? Para makuha mo ang posisyon ng prinsesa, gumamit ka ng pulbos para takpan ang kanyang birthmark. Sinuhulan mo si Quiguo, gumamit ng lason na karayom para patayin ako, at saka mo sinisi sa akin ang aking tunay na anak na babae. Ikaw na walang puso at konsensya, babae. Katotohanan na nilason niya ang inang Reyna. Ito ay mula sa kanya nakuha na lason, sinuri na ng manggagamot. Kuya, ang batas ng kaharian. Kung ang emperador ay lumabag sa batas, may parehong parusa sa karaniwang tao. Nilason niya ang inang Reyna. Dapat siyang patayin. Mahal na hari, Inang Reyna, may kasalanan ako. Hindi ko alam na siya ay prinsesa. Ngunit kung ang prinsesa ay lumabag sa batas, dapat din siyang parusahan. Nakikiusap ako sa hari na sundin ang batas. Patayin ang babaeng ito na masama upang mapanatili ang batas ng kaharian. Ikaw na walang hiyang matandang magnanakaw. At ikaw pa ang nagbintang. Sundin ang batas. Sige, nasaan ang manggagamot? Manggagamot, tatanungin kita. Ito ba talaga ang lason na tinatawag na Qianji? Ang asawa at anak ko ay nasa kamay ng prinsesa. Kung sasabihin ko ang totoo, tiyak silang mamamatay. Mahal na hari, ang lason na nakuha ng inang Reyna ay talagang lason na Qianji. Nakita ko mismo, walang kasinungalingan. Narinig mo ba, kuya, ina? Ang manggagamot ay nagpatotoo na. Patuloy pa rin ba ninyong kinukonsinti ang mamamatay tao na ito? Hindi iyon lason na Qianji. Iyon ay ginawa ni Zhao Wu upang kontrolin ang aking isip. Pinainom ako ng lason na nakakalimot araw at gabi. Ito pa ba ang babaeng iyon? Ina, sa wakas ay nahimasmasan ka na. Ikaw namang na doktor. Sino ang nag-utos sa iyo? Mas gugustuhin mo pang magkasala sa hari kaysa aminin ang kasinungalingang ito dahil kinuha ng prinsesa ang buhay ng bunsong anak mong babae bilang pananakot sa iyo. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Kilala mo ba ito? Ito ang supot ni Nan. Hindi niya ito iniiwan. Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ito ay dapat itanong sa prinsesa. Inilagay niya ang iyong asawa at anak sa bodega ng bukid sa labas ng lungsod. Habang naghihintay na matapos ka sa iyong maling patotoo, susunugin nila para takpan ang ebidensya. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Ginoong doktor, maswerte ka. Ang hukbo ng emperador habang nililinis ang mga rebelde ay natagpuan at sinakop ang bukid na iyon. Ang iyong asawa at anak ay nasa ligtas na lugar ng Imperial Guard. Kung magsabi ka pa ng isa pang kasinungalingan, hulaan mo kung ano ang gagawin ng emperador sa pamilya ng isang sinungaling sa harap ng emperador. Kamahalan, may kasalanan ako. Aamin ako sa lahat. Tumahimik ka. Ikaw na doktor na ito, nangangahas kang magkalat ng kasinungalingan. Kamahalan, ang inang Reyna ay hindi nalason ng lason na pampulikat. Ang inang Reyna ay nalason ng lason ng mga karayom na may lason mula sa kanluran. Yung supot ng lason na pampulikat ay ang prinsesa na pinilit akong ilagay sa manggas ng Ginang Chu. At ang birthmark sa likod ni Ginang Chu ay ang prinsesa na pinilit akong maghanda ng pulbos na pampatakip na hinaluan sa sabaw ng ginseng at ibinuhos sa katawan ni Ginang Chu para maitago ang kulay ng birthmark. Pati yung bahaging puno ng karayom na pilak ay gawa rin ng prinsesa na ipinatahi ni Manang Liu. Pinilit akong maglagay ng pulbos na umaakyat ng mga makamandag na insekto para sadyang isisi kay Ginang Chu. Magaling. Mahal kita sa loob ng 20 taon. Ngunit nagpalaki ako ng isang makamandag na ahas. Ginamit ako ng prinsesa sa pamamagitan ng pagbanta sa buhay ng aking asawa at anak. Kung hindi ako susunod, papatayin niya ang buong pamilya ko. Inang Reyna? Pinagbibintangan niya ako. Ipahayag ang aking utos. Agad na bawiin ang lahat ng titulo at teritoryo ni Yongan. Ibaba sa karaniwang tao. Hindi. Maghintay ng hatol. Ako ay prinsesa. Ako ang prinsesa ng dakilang Jin. Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito.
General, iligtas mo ako. Sinabi mo na tayo ay nasa iisang bangka. Iligtas mo na ako. Nilason mo ang inang Reyna. Ang iyong kasalanan ay napakalaki. Karapat-dapat kang mamatay. Kamahalan. Ako rin ay biktima. Noong unang panahon, nasa probinsya ako. Na-inlove ako sa prinsesa. Sa unang pagkikita, pinakasalan ko siya sa isang marangyang seremonya. Ngunit bigla siyang nagkasakit ng pagkabaliw. Para pagalingin siya, ginugol ko ang lahat ng aking kayamanan. Pagkatapos, ang masamang babaeng si Yong-an ay nahulog ang loob sa akin. Pinilit niya akong hiwalayan ang aking asawa upang iligtas ang buhay ng prinsesa. Kailangan kong tiisin ang kahihiyan. Itinago ko siya sa malayong bahay. Jawu, ang kapal ng mukha mo. Gawa ba ito sa ladrilyo ng pader? Kamahalan, Inang Reyna. Puro kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Ang tunay na si Jingyuan, 10 taon na ang nakakaraan sa malaking yebeng bundok sa Hilaga, ay pinatay niya ng sarili niyang kamay at inalis niya ang balat ng mukha at pinalitan siya, ang Zawu ngayon. Noong panahong iyon, siya ang nagutos sa kapitan ng Wang Jiazhuang na ibenta ang aking ina na parang hayop sa demonyong doktor bilang gamot na tao, kapalit ng pera para sa kanyang pagsulong sa pamahalaan. Siya ang nag-akala na ang aking ina ay sagabal. Pinilit ang kapitan na araw-araw bigyan ng aking ina ng nakakalimot na gamot. Pinilit niyang gawing ang isang napakatalinong babae na lason hanggang maging baliw at tanga. Siya ay hindi naman isang general na nagtatanggol sa bansa. Ginawa niya ang mga labanan sa hangganan. Pinatay ang inosente para sa merito at nag-alaga pa siya ng sariling hukbo na may balak mag-alsa. Siya ay isang taong sumisira sa bansa, isang taksil at rebelde. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sinisiraan mo ang isang opisyal ng korte. Nasaan ang ebidensya? Wala kang maipakitang ebidensya. Papatayin kita ngayon din. Gusto mo ng ebidensya? Ibibigay ko sa iyo. Itong pribadong talaan. Detalyadong itinatala ang bawat pagbili mo ng Forgotten Soul Powder, bawat salapi na ginamit mo. Imposible. Peke ito. Itong mapa ng depensa, itinago mo sa Blackwind Forest. 5,000 sundalong death squad. Hindi akin iyan. Wala ako niyan. Itong lihim na liham, ikaw mismo ang sumulat para sa pinuno ng mga barbaro sa Hilaga. Nangangakong ibibigay ang 3 lungsod, isang matibay na ebidensya ng pagtataksil. Zawu, Jiawu, ang ebidensya ay bakal at bato. Ano pa ang masasabi mo? Dahil ayaw niyo akong mabuhay, mamatay tayong lahat. Papatayin kita. Ikaw na walang hiya. Ina, mag-ingat. Walang galang. Putol. Jawu, ikaw, walang kwenta. Hindi mo man lang ako matalo sa isang suntok. Iniisip ng lahat na si Jiawu ay isang Diyos ng digmaan na walang talo. Ngunit hindi ninyo alam. Nung siya ay nasa hangganan, paulit-ulit siyang natalo. Para siyang asong ulol. Ang aking ina ay nag-aral ng mga aklat ng digmaan at dalubhasa sa mga estratehiya. Siya ang nagplano sa likod ng mga eksena. Ang kanyang magagandang tagumpay ay pawang gawa ng aking ina. Natatakot siyang mabuking. Natatakot na malaman ng lahat na siya ay isang walang kwentang tao na umaasa sa babae sa digmaan. Kaya ginamit niya ang Forgotten Soul Powder upang sirain ang isip ng aking ina. Mga Ginoo, ito ang katotohanan. Ang aking ina ay naglingkod sa bansa, ngunit ang walang hiyang ito ay sumira sa kanyang isip. Ngayon, ako, si Nanxing, ay hihingi ng katarungan para sa aking ina. Jiawu, Xie Jingyuan, ano pa ang masasabi mo? Nanxing, tama na. Ang katotohanan ay nahayag na sa mundo. Walang hiya. Ninakaw ang tagumpay ng asawa at nilason pa siya. Dapat siyang lapastanganin. Si Jiawu. Panlilinlang sa emperador pagnanakaw ng merito militar ni Lason ang prinsesa. Balak na paghihimagsik, hindi mapapatawad. Ipadala ang aking utos. Si Jiawu ay papatayin sa pamamagitan ng lingchi. 3,600 hiwa, kulang ng isang hiwa. Berdugo, parehong kasalanan. Ang angkan ni Zhao. Buong angkan ay papatayin.
pekeng prinsesa na si Yong'an. Bigyan ng lason na Qianji. Pagkatapos mamatay, durugin ang buto at ikalat ang abo. Alinsunod sa kautusan ng langit, ang emperador ay nag-utos, ang angkan ng Chu ay nagpagala-gala sa bayan, nagtiis ng matinding hirap. Ngunit siya ay matalino at matapang, malaki ang kontribusyon sa bansa. Ngayon, ibalik ang kanyang maharlikang pagkatao, itinalaga bilang prinsesang tagapagtanggol ng bansa, bigyan ng mansyon, tumanggap ng kita mula sa 10,000 sambahayan, ang kanyang anak na si Xianang Xing, tapat at matapang espesyal na itinalaga bilang prinsesang tagapagtanggol ng bansa, bigyan ng lupain, payagan siyang magkaroon ng sariling hukbo. Ito ang utos. Dahan-dahan sa takbo. Mag-ingat baka mahulog. Ina, Gong Zigu, emperador na ku. Sabi ng tito kong emperador, bukas ay isasama niya tayo. Sumakay ng kabayo sa labas ng lungsod. Ikaw naman, sobra kang layaw ng emperador? Ano naman kung layaw? Ang apo ko, sa dinastiyang Dali, kaya niyang gawin ang gusto niya? Sino ang magsasabi ng kahit anong hindi?